Sa aklat ni San Lucas, sa Luke chapter 17, simulan natin sa verse 26. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. It's a judgment. Even so will it be in the day, so kanina ay days of the Son of Man, in the day when the Son of Man is revealed. In that day, he who is on the housetop, and his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Remember Lot's wife. Whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, in that night there will be two men in one bed. The one will be taken, and the other will be left. Two women will be grinding together. The one will be taken, and the other left. Two men will be in the field, the one will be taken, and the other left. And they answered and said to him, Where, Lord? So he said to them, Wherever the body is, there the eagles will be gathered together. Everybody say amen sa mga salita ng Panginoon. Lahat ay malayo na po mga kaupo. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ito po ay ikalawang bahagi at huminga ako ng paumanhin dahil ang part 1 nito ay nung last Wednesday. At just pray na lamang na kayo ay naka-tune in sa ating private na streaming dahil hindi ko na ito pwede kumbaga ay hindi ko na siya pwede pang i-delay because yan ay bahagi ng pag-akay ng Panginoon. So bagamat maaring half ng attendees ay wala nung Wednesday, just hoping na lang na kayo ay naka-tune in. Pero gusto ko munang balikan ang ilang mga bagay na nabanggit ko last Wednesday. So ang ating paksa, The Coming of the Son of Man, Part 2. Ang ating subtitle, The Revealing of Christ. Sa part 1 last Wednesday, ay kinuha natin sa Matthew chapter 24 ang ating text. I hope na kayo ay nagno-note down at para pag-uwi niyo sa inyong mga bahay, pwede niyo reviewin ang mga bagay nating pinag-aaralan or nababahagi sa ating mga gawain. So, ang ating text last Wednesday is in Matthew 24. Sabi diyan, when the Son of Man comes, no one knows the day or hour, even the angels of heaven, but the Father only. No one knows, yan ang katotohanan na hindi natin kahit tanggihan, walang sino man ang nakakaalam sa pagparito ng anak ng tao, which is the Lord Jesus Christ. For the past ay marami na pong nagtangka na i-predict or i-prophesy. Kung naalala niyo yung October 8 ba yun or 12, anong taon ba yun? Parang early 2000 pa yata yun. Na mayroong tao na nagpahayag the coming of Christ, the second coming of Christ. Now, katulad na aking nabanggit last Wednesday, lahat ng mga bagay mababasa natin na may kinalaman sa coming of Christ, lahat yun ay nagpo-point direct sa actual event ng pagparito ng Panginoong Kristo Jesus.
lamang mayroong isang bahagi sa Scripture na tinatawag natin na tinawag ni Pablo na hiwaga. Kaya nga sabi niya, I don't want you to be ignorant. Hindi ko gusto na kayo maging ignorante or walang alam sa bagay na ito. At yun yung laman ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 16 to 18, na ating kinukonsider. Una ay magkakaroon muna ng pag-agaw bago mangyari yung prophecy ni Daniel na 1 week left to the Jews. And that's why kinukonsider natin all these things na sign pointing to the coming of Christ is also a sign before that day ay meron muna tinatawag na pag-agaw. At anumang mga bagay na nangyari o mangyari prior to the rapture, itong 1 Thessalonians chapter 4, ay ating kinukonsider na ito yung mga bagay na mangyari bago ang pag-agaw. But gayon pa man, katulad na banggit, lahat ito ay nagpo-point direct sa second coming of Christ. Kaya nga sabi ko sa inyo last Wednesday, wala tayong mababasa sa Scripture na exclusively na pinupoint sa rapture, kundi lahat ay pointing to the second coming of Christ. At ilang mga tawag niya mga bagay na binigyan natin ng pansin, also in sa Matthew 24, verse 32 to 34, ang parable of the fig tree, which is ang Israel, na ang sabi doon, malapit na, kapag yung nakita ang fig tree ay nagbubunga na or lumalago na, ang summer ay malapit na. At pag sinabing summer, ito ay tumutukoy sa harvest. So yun lang mga bagay natin kinukonsider prior to the rapture. Then ikatlong bagay ay yung ginagamit din ng ating prophet sa ating panahon, ang parable ng 10 virgins. Yun na lamang inote, Matthew 25, verse 1 to 11. Dahil doon sa ating teksto na ginamit sa Matthew 24, ay ginamit din ng Panginoon yung mga salita na, watch therefore, sabi sa verse 13, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. So, kung titignan nyo, it points directly to the second coming, which is the actual coming of Christ. But because of the rapture, yung caught up na binanggit doon sa 1 Thessalonians, ay tinitingnan din natin yung mga part na ito, na even sa pagbalik o pagbabalik ng Panginoon para sa iglesia, wala rin nakakaalam na sino man. Sabi doon sa ating text na binasa, only the Father in heaven. Kahit ang mga anghel, hindi nakakaalam kahit ang Son of Man. And that's why, binigyan ko ng diin ang bagay na yan last Wednesday. At sa mga hindi po nakapanood o naka-tune in at wala rito, ay inyo na lamang balikan ang recording sa ating Facebook page. Lahat ng signs ay pinapakita before the coming of the Son of Man. Pero dahil nga sa tinatawag na rapture, ay kinukonsider natin ito rin yung mga bagay na pinapakita sa atin ng Scripture bago ang pag-agaw sa iglesia. Mamaya titingnan natin, no, it's almost the same ng mga senaryo. At ikaapat pa rito sa ating text na binasa sa Matthew 24, verse 37, sabi diyan, as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. And sabi diyan, for as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. At alam natin na ito ay a judgment na binuhos ng Diyos. Pero before the judgment ay meron munang pagliligtas na ginawa ang Diyos. At before the coming of the Son of Man, na may kinalaman sa day of wrath, sa day of the Lord, bagong mangyari yun, ay meron munang pag-agaw na gagawin ng Diyos para iligtas ang mga mananampalataya. To save them, to save the church sa dati na judgment, lalo na sa Great Tribulation, sa mga panahon na yan. So before the flood ay pinapakita dyan, before the judgment, ang mga tao ay sabi ko sa inyo last Wednesday, napaka-busy ng mga tao sa mga panahon na yun before the judgment, before the floods. At sabi ko sa inyo, tingnan ninyo ang panahon natin. Masyado nang napaka-busy ng mga tao, ng mga marami sa ating panahon.
At sa ating panahon din, nag-bloom, naglumago ng hindi birong paglago ang tinatawag na food businesses. Kahit saang sulok, mayroong mga kainan. Kahit saang lugar. Kaya nga tingnan niyo, kung kayo ay nakakanood ng mga balita, tingnan niyo yung Jollibee na proud yung mga Pinoy ay almost na-co-concur na ang United States. At sabi sa news, for the second year in a row, dahil last year sila ay na-voted as the best fried chicken sa USA. Tinalo niya yung KFC, yung mga sikat doon ng yung McDonald's, at iba pa mga negosyo na matungkol sa pagkain. At ngayon, ay nanalo na naman ang Jollibee. At siya ay dumadami ang kaniyang franchises sa US, actually sa around the world. Sa Canada, ganoon din. Natawa na nga lang ako nang ma-search ko sa Vietnam, I think Vietnam ba yun, or Malaysia, believe it or not, there are 200 branches ng Jollibee. So ganoon na po siya kalawak. So it's a time, tawag niyan, panahon na mga tao ay busy sa pagkain, inumin, kasama na dyan yung marrying and giving in marriage. At ang sabi doon, people, they don't know that the flood is coming. At ganoon din naman sa ating panahon. At tingnan niyo, binanggit din doon, ang sabi dyan sa verse 40, then 2 men will be in the fields. One will be taken and other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Mga kapatid, itong verse 40, bagamat pwede natin isipin na ito ay literal, pero wag mo natin masyadong tingnan sa literal na bagay. Ito ay tumutukoy sa condition ng mga tao sa ating panahon. Na mayroong dalawang uri ng tao na busy sa negosyo. Ang isang bahagi doon ay mawawala, ang isa ay may iwan. Mayroong mga nagpapahinga sa gabi, mga tao natutulog. Ang isang bahagi doon, ang isang grupo doon ay mawawala at ang isa ay may iwan. Dahil kung ito ililiteral natin, kung dalawa kayong believer na mananampalataya, di isipin mo, baka yung asawa kong maiwan. Nakakalungkot naman, di ba? So it's a condition, isang kalagayan ng mga tao sa ating panahon na majority is not prepared sa coming of the Son of Man, na ito'y mayroong dalang judgment sa panahon na yon. Kaya, binigyan ko sa inyo ng kahulugan ng bagay na ito, but I stand corrected, mga kapatid, because itong word na taken, sa Greek word is to take to or to take with oneself, na mayroong dalawang bagay na paggamit sa salitang ito, no? At binanggit ko sa inyo last Wednesday, kung gagamitin natin sa rapture o pag-agaw, the word is to take to or dadalhin, the word is to take with oneself. Dadalhin or kukunin kasama ng Panginoon. Yung isang grupo na believer, of course, and the rest will be left. That's according to the scripture na binasa natin. At kung gamitin natin sa judgment, ay ganoon din. Yung word na to take to or dadalhin sa isang safe na lugar. Or ililigtas ng Diyos, itong mga taong ito. At yun yung nangyari actually, literally nangyari sa pamilya ni Noah. Diba? While the rest was being left at dumating ang floods na hindi nalalaman ng mga tao and they were swept by the judgment. Again, ito'y pinapakita ang dalawang grupong mga kapatid at mamaya titingnan natin sa ating text na binasa kanina lamang. Sa ating kalawang bahagi, so ang nilang ma-advise na inyong reviewin yung video kung gusto nyo mabalikan sa part 1. Sa ating kalawang bahagi, ang ating subtitle naman is The Revealing of Christ. So bakit mahalaga ang bagay na makita ang bagay ito mga kapatid? Katulad aking nabagay sa inyo last Wednesday, ang lahat ng mga bagay na nangyayari at mangyayari ay nangyayari until, so yung kalimutan na, until the coming of the Son of Man, until the coming of the Lord with 1,000 saints, sabi doon sa scripture, mamaya titingnan natin. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, na mangyari prior to rapture, ito'y magpapatuloy hanggang sa
actual coming of Christ or hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa pagtapak niya sa Mount Olives, dahil yun ang prophecy sa Book of Acts, nabanggit yun, chapter 1, sabi ng anghel, kung paano niyo nakita ang Panginoon, ay ganoon niyo makikita siya sa kanyang pagparito. So doon sa Lucas chapter 21, ay gusto ko munang tingnan, mga kapatid, no? But I just pray na ito ay makita din natin sa mga panahon na ito. So huwag niyo kalimutan that all these things are pointing directly sa tinatawag na second coming of Christ, the coming of the Son of Man. At dito sa verse 34 ng Luke 21, ay pinakita rito ang kalagahan ng pagbabantay. Sabi diyan, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing." At yan nga ang nangyari sa ating panahon, drunkenness and cares of this life. And that day come, and that day, yung araw na yun, when the Son of Man comes, and that day come on you unexpectedly. Tingnan niyo yung mga bagay na pwedeng pumigil para ang mga tao ay maging ma-enlighten sa mga plano ng Diyos. Kaya sinasabi diyan ni Jesus, magbantay kayo, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka ang inyong mga puso, baka yung mga buhay niyo, mga kapatid, ay masyado nang nabubuho sa mga bagay sa lupa, sa mga bagay sa pagmamalasakit sa buhay na ito. Kung pag-uusapan ng rapture, baka tayo ay maiwan. Because ang ating mga buhay ay masyado nang nababad sa mga bagay sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, take heed to yourselves. At ganoon din ang sinasabi ng Panginoon sa mga alagad. Because on that day comes, sabi diyan, baka hindi nyo inaasahan, dumating unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. So tingnan nyo mabuti yung word na snare. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Huwag niyo kalimutan ang ating subtitle, The Revealing of the Christ. The revealing of Christ. Sa kanyang pagparito ay mayroong revealing of Christ. At sa araw na yun, ang sabi ng Panginoon, nawa kayo ay maging handa, magbantay kayo, at inyong pagsikapan na kayo ay worthy, karapat dapat humarap sa pagparito ng Panginoon. Ganyan din naman sa araw ng pag-agaw. May mga salita ang Diyos, inihahanda ang iglesia para tayo ay maging karapat-dapat sa araw ng pag-agaw. Sino sa inyo ang naghahanda sa bagay na yan? At handa pa ba tayo magpaturo, magpaayos sa Panginoon, mga kapatid? Discern. What's your action? What's your motive sa lahat ng bagay? Kung ito ba ay nagbibuild, kung ito ba ay nag-aayos, alang-alang sa lahat. Kung ito ba ay tutulong para tayo ay mailagay pa sa mas maayos na kalagayan. Baka biglang dumating ang Panginoon na hindi natin naayos ang ating sarili. Kaya dito sa mga talatang ito ay pinapakita, the day of the Lord that is to come. Ito ay magiging snare sa mga tao, snare, sa ibang salita ay magiging trapped, dahil sa kawalan nila ng malay sa plano ng Diyos. Ang sabi diyan, pray always that you may be counted worthy to escape all these things. So ito'y nangungusap, I can say, both sa Jews and sa iglesia sa ating panahon. Ibig sabihin, applicable siya sa Hudyo man or sa mga mananampalataya before the rapture. Na tayo ay maging karapat-dapat at magkaroon tayo ng pagkakataon to escape all these things. Pero dahil nga ang ating pinag-uusapan na ay ang revealing of Christ, ito yung advice ng Panginoon na kayo ay maging worthy to escape all these things, sabi diyan, that will come to pass.
Kasama na yung persecution na mangyari sa last 300 years. Na kung walang biyaya ang Diyos na ikilos sa panahon na yon, walang matitira mga tao. Kaya nga sabi sa Aklat ng Revelation, kung hindi pa iiksiin ang panahon, walang maliligtas. Pero salamat dahil ang Diyos ay Diyos mula noon hanggang ngayon, still the God, a merciful God. The same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago na Diyos sa kanyang mga tinawag. Kaya sa mga panahon na yun, bagamat ang Israel, ang sabi diyan sa Revelation chapter 12, 13 and 14, ang Israel ay ipapersecute ng Antichrist. Pero ang Israel, ang woman diyan ng Israel, verse 14, was given 2 wings of a great eagle. Sa magitan ng 2 prophets na pinagkaloob ng Diyos sa panahon na yun, para dalhin ang biyaya sa bayan ng Israel. Sa magitan nito, ng karunungan, ng kaalaman ng mga plano ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos ay kanyang pangyarihin at hindi niya hayaan na sila ay magapi ng lubusan ng Antichrist sa panahon na yan. Sabi diyan, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and a times and a half of time. That's 300 years or 42 months from the presence of the serpent. The serpent is the dragon, Satan himself. Doon sa maunang talata kung inyo mababasa. Sa panahon na yan, ang Diyos ay naglaan ng daan. Naglaan siya ng paraan to escape. Dahil yun ay panahon ng galit ng Diablo, to escape the wrath of Satan himself, na ang plano niya ay destroy ang mga hira ng Diyos. Pero mayroon nang ginawa na biyaya ang Diyos. Nag-send siya ng 2 prophet para turuan, para pangaralan, para inoris, para magbigay ng salita, ng mensahe. Diba? Return to Christ. Come back to Christ. So parang ganoon ang mga mensahe na kung paano tayo ay binalik sa Diyos. At para patibayin ang kanilang pananampalataya at encourage sila na ang Diyos ng ating mga magulang, ng inyong mga magulang, ay buhay na Diyos. Hallelujah! Na hindi nagbago at siyang magbabantay, mag-iingat at magpe-preserve ng inyong buhay. Gagawa ng paraan to escape all these things that will come to pass. And for the brides, salamat sa biyaya ng Diyos dahil ang Diyos din ay gumawa ng paraan to escape all these things that will come to pass. Sino sa inyo ang kasama sa rapture? Kasama sa rapture. That's the way of escape ng bride, ng church. Bago dumating ang judgment, ang iglesia ay dadali ng Panginoon sa kanyang sarili while the rest na may iwan, nakakalungkot man mga kapatid, lalo na kung mamahal sa buhay natin. Dahil meron talagang aagawin ng Panginoon at merong mga may iwan sa lupa. Mga tao na mag-suffer sa kamay ng Antichrist, at kung hindi sila mga mananampalataya, they will not escape the wrath. Pero pagdating sa atin, by the grace of God, kaya nga mayroon tayong mensahe na tinatayuan, hinahawakan, may salita ng Diyos na ibinigay sa atin, na tayo ay binalik sa pananampalataya ng ating mga magulang. At sino na ang nakabalik sa pananampalataya ng ating mga magulang? Diba? Ang mensahe na dala-dala ng prophet is to turn our hearts back to the faith of the apostles. Walang halong dogmas, credo ng mga bagay na ginawa ng tao. All pure words. Hallelujah. Para ang church ay dalhin sa isang banal na kalagayan, isang malinis at maayos. Dahil ang salita na tinanggap mo kapatid is unadulterated words. Salita na malinis, banal, maayos. Kaya nga yung mga iglesia sa ating panahon, tingnan niyo yung pamumuhay ng mga Kristiyano, so-called Christians sa ating panahon, na in reality ay walang karanasan sa gawa ng Espiritu ng Diyos. In reality, walang karanasan sa pagbibihis ng katuwiran. In reality, sila ay masyado lamang after sa mga material na bagay. Kapag ang isang tao ay isang Kristiyano, Kristyanuhan lamang, ang kanyang bukang bibig lagi
ay puro mga material na bagay. Salamat, Panginoon, sa mga provision. Salamat sa mga blessing na ito. Salamat, may bahay at lupa, may mga garang sakyan, may mga laking negosyo. Pero pag-uusapan ang pagtutuwid at pagpapabanal at paglilinis ng salita, hindi nila kayang sumunod sa mensahe ng Panginoon. Kaya nga maraming namatay na iwan sa panahon ng si Noah na tinawag ni Apostle Peter na preacher of righteousness. Inihanda ng Diyos ang sambahayan ni Noah. So sa ating teksto, balikan natin mga kapatid. So hindi natin masyado mamadalin. Just take the time. Maaga pa naman. Sa Lucas chapter 17, sa ating teksto, if we will read between the lines, so mahalaga ito mga kapatid, no? Parang hindi tayo ma-confuse or malito sa mga statement ni Jesus. If we will read between the line, makikita niyo mga kapatid na ang mga talatang ito ay directly na tumutukoy sa coming of Christ, sa kanyang actual na pagparito. So tapos na let's say tapos na yung rapture, and then dumating ang 1 week left, ayon sa prophecy ni Daniel. At makikita natin na ang mga bahagi ng mga talata na ito ay pinapakita dyan the same condition ng mga tao before the coming of the Son of Man. Pero isang bagay ang mahalaga na dapat nating tingnan or pansinin sa verse 30, sabi dyan, even so, nakikinig ba kayo mga kapatid? Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. In the coming of the Son of Man, ay merong mangyari na revealing o pagpapahayag o pagpapakilala. Pero sa araw ng pag-agaw ay walang nangyari o walang mangyaring revealing of Christ. Ang pag-agaw, ang rapture na tinatawag natin, it is between the bridegroom and the brides. At walang sino makakaalam, mga kapatid, sa mga panahon na yun. O sabihin, hindi ito magiging open sa lahat. Ito ay manatili na, kumbaga, exclusive sa iglesia sa mga panahon na yun. It's a fellowship, it's a meeting in the air. At doon sa mga talata natin nakita na nababasa patungkol sa caught up, ay there's no revealing of Christ there. Pero pagdating ng Son, ng coming of the Son of Man, ay mayroong revealing na mangyari. Anong reveal dyan? Sa Greek word, apokalupto. To take off, ibig sabihin, to take off the cover. That is to disclose or to reveal. Para daw tatanggalin ang takip, ang nagko-cover. Para ang Kristo ay mayag, para siya ay makita, para siya ay ma-reveal at makilala na ng buong sanlibutan. Ang pagparito ng anak ng tao, ng Panginoong Kristo Jesus, ay mayroong isang bukas na event. Saan natin makikita yan? Tingnan natin sa verse 7 and Revelation chapter 1. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him. Kahit man yung mga tao na sumugat kay Kristo, even they who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. Sa araw na yun ay makikita siya ng marami. The eyes, sabi diyan, the eyes will see, every eye will see Him. At kahit man yung mga hindi mananampalataya, at yung mga nagtusok kay Kristo sa panahon na siya ipinako sa krus, ang mga taong ito ay makakita ng pagparito. But not to save these people, kundi dalhin sa judgment. Because sa revealing of Christ, mamaya makikita natin, ito ay may kinalaman na sa wrath of God, sa pag-ubos ng galit ng Diyos sa mga makasalanan. So ano mga magaganap sa araw na yan? Yung tinatawag na pagwasak sa Jerusalem. Sa verse 31,
Sabi diyan, in that day, he who is on the housetop, ito yung part na nagpapakilala ng mga statement ito ng Panginoon is directly sa coming of the Son of Man. Tapos na yung rapture, tapos na yung pag-agaw sa iglesia, at lahat ito na nangyari ay patungo na sa pagparito, yung tinatawag ng mga tao sa ating panahon na second coming. Pero ang mga tao ay laging bukang bibig lamang sa second coming. Pero sino ang mga naghahanda sa panahon na yun? Hallelujah! Sino nagbabantay? Sino nakakita at nakarinig ng salita ng Panginoon? Watch and pray! Baka ito'y maging snare sa inyo. Baka ito'y maging unexpectedly. Ay hindi nyo ina-expect na biglang dumating ang Panginoon. Masyadong busy ang mga tao. Sabi dyan, ating tuloy, who is on the housetop? So ito ay salita ng Panginoon na nag-i-instruct, nagbibigay ng instruction. And his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Ito ay instruction ng Panginoon sa mga Hudyo sa panahon na yon. Hallelujah! Because wala namang ganang instruction before the rapture. We are preparing only for that glory. Ang ating hinahanda ay ating mga sarili ay maging maayos. Sabi ni Pablo na inyong ihandog lagi ang inyong sarili na maayos sa harapan ng Diyos. Pero sa mga panahon when the coming of the Son of Man, hallelujah, ito yung mga instruction, yung mga nasa field ay wag nang umuwi dahil ito ay panahon na ng galit, ng galit ng Diablo, yung Antichrist na i-persecute ang mga Jews sa panahon na yan. At sabi doon, sa isang bagay ng scripture, mamaya mababasa natin, ang mga tao na may iwan ay hindi makatakas sa bagay na ito. So anong pinapakita dyan sa verse 31? Instruction sa mga tao, sa mga Jews. Sino man ang abutan ng panahon na yun, kailangan mo nang iwasan o ilayo ang sarili mo sa galit ng Antichrist. Hanggat kaya mong gumawa ng paraan. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, pero kung ikaw ay mananampalataya, kahit anong mangyari, buhay o mamatay, ako ay kay Kristo. Hallelujah. Hindi mo isusuko ang pananampalataya. At kahit man sa ating panahon, hallelujah, kung kayo ay umaasa pa rin sa pag-agaw, kahit anong mangyari, hindi mo isusuko ang pananampalataya. Ito ipagtatanggol mo pa nga. You will be content for this faith. Walang sino man maaring maghamak sa iyong pananampalataya. Kahit ikaw ay walang-wala na, hindi yan ang basihan, hindi yan ang magsasabi na ikaw ay ligtas. Dahil kahit walang-wala ka na, kaya kang iligtas ng Diyos. Kahit to the point of death, hallelujah. Katulad ng tawag niyan, isang thieves sa kanan ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi mo iiwan ang mga pangako ng Diyos, hindi ka lalayo sa mga instruction ng salita ng Diyos. You will keep yourselves by the word, by the promises, whatever it takes. Hallelujah. Kahit pa ito'y kapalit ng aking buhay. Sino sa umagang ito merong ganun pananampalataya? Kahit kapalit mo ito, ang kapalit ay kawalan na ng mga material na bagay. Kahit mawala ng sasakyan, kahit wala na yung bahay at lupa, kahit wala na maraming mga bagay na acquire ng mga anak ng Diyos. Kahit sa ating huling hininga, sabihin natin, Panginoon, ako ay sumasampalataya sa iyong mga salita. Ako ay manatiling, tatayo, ako ay manatiling, hallelujah, magtatapat sa iyong biyaya. Ako ay magsisikap, ako ay gagawa sa iyong kalooban. Pero tingnan niyo mga kapatid, sa verse 32, pinapaalala ng salita ng Diyos, remember Lot's wife. Ano bang nangyari doon sa panahon nang si Lot ay dalawin ng dalawang anghel? Ang kanyang sangbahayan na binigyan ng mga instruction. Dahil ang lugar na yon ay malapit ng hatulan ng Diyos. As we know the story,
Alam natin ang nangyari sa panahon, sa mga nakakaalam ng istorya ng buhay ng asawa ni Lot. Sabihin natin na siya ay masyadong nasanay sa mga bagay sa lupa. Masyado siyang naging depende sa mga pangangailangan. I can say, sa aking lamang pagtingin, mas matimbang sa kanya ang buhay sa lupa kaysa makinig sa salita ng Diyos. Mas matimbang sa kanya yung mga bagay sa lupa, yung mga pangangailangan, kaysa pumaroon sa fellowship ng Panginoon. Mas matimbang sa kanya ang negosyo, ang trabaho, ang mga na-acquire ng mga properties. Kaya ang Panginoon nagpaalala, remember Lot's wife. Dahil ang kanyang buhay ay naging isang malaking halimbawa kung sino ang mga iniligtas ng Diyos. Hallelujah! At kung sino yung mga nag-suffer, kung sino yung mga naiwan, kung sino yung mga nakaranas ng hindi birong galit ng diablo ng kaaway sa panahon na darating. Yung sa panahon ni Noah, katulad natin nakita, ang ilan doon ay iniligtas ng Diyos. Only 8 souls were saved, sabi ng Scripture. Pero marami ng tao sa mga panahon na yon. Ang sabi sa isang article na akin nabasa, sa mga panahon na yon, though hindi pa modern time, pero ang approximately is million na rin ang buhay, ang million na rin ang population. 1 or 2 million, something like that. Marami ng mga tao din sa panahon na yon na ipinanganak at dumami sa ibabaw ng lupa at nakawitness ng pagbibuild ni Noah ng arka. Kaya nga sabi sa inyo last Wednesday, ang tinatayo ni Noah na arka ay nagsisilbing testament or sign in their generation. Supposed to be, kapag ito'y nakita ng mga tao, ang kailang mga puso dapat ay magtatanong na o magkakaroon ng damdamin, what is happening? Why this man called Noah, hallelujah, preach these things, preparing for something na gagawin ng Diyos daw. No, parang dinadrama ko lang. What is this thing na ginagawa ng tao ito? Sa taas pa naman ng bundok, parang isang malaking kahibangan or malaking tawag niyan, kawalan ng ayos na hindi mag-grasp na kailang mga kaisipan. Kaya nga sabi ni Jesus, mayroong tainga na hindi nakakarinig, may mata na hindi nakakakita. Gayon din naman sa ating panahon, mga kapatid. Because ang church ay nagsisilbing tanda sa ating panahon. Ang wise virgin na nag-ingat ng kanyang ilawan, ibig sabihin, kanyang inalagaan ang presensya ng Diyos, kanyang binantayan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Siya ay nagpapapuno sa Espiritu ng Diyos. Siya ay nagdidesire, siya ay nauuaw, hallelujah, dahil siya ay mayroong pinaghahandaan na coming of the bridegroom sa panahon na yun. Anong ginagawa ng church sa huling mga araw? Nawa tayo ay nagpapapuno sa Espiritu ng Diyos. Nawa tayo ay patuloy nagpapalinis, nagpapaayos. Yung ark na ginagawa ni Noah ay, it could be or it should be the sign for that day, for those days, in those days. Na mga tao, supposed to be, dapat nang makita ito, ay dapat nag-inquire. Diba? Because naano sila, kumbaga, na-amaze sila, at dapat nag-inquire sila, Noah, what is happening? Ano bang ginagawa mo? Para saan ba ito? Ano ba sinasabi mo na may plan ang Diyos? Pero as it was in the days of Noah, they were busy in eating and drinking, marrying and giving in marriage. Gayon din naman sa mga panahon na yan. Ang sabi ng Panginoon, remember Lot's wives. Whoever seeks to save his life, verse 33, will lose it. And whoever loses his life will preserve it. So anong pinapakita riyan, mga kapatid? Yung mga tao ay mag-iisip pa rin ng mga bagay sa lupa. Yung mga tao ay magiging tawag niyan, manghihinayang pa rin sa mga material na bagay. Ang mga tao ay mag-iisip pa rin how they live their lives sa ibabaw ng lupa at may panghihinayang kung mangyayari, kung mawawala ito, ay sayang naman. And that's what happened to Lot's wife sa panahon na yun. Nang siya ay lumingon, naalala niya yung kanyang mamahaling refrigerator.
Naalala niya yung kanyang high-tech na tawag niyan, laboratory, na kanyang washing machine. Could you imagine? Sa biyaya ng Panginoon ay, kahit naman kami ay nakabili ng bagay na yan, pinipindot na lang. Nung first time na magkaroon kami niyan ay way back 2015. Naalala ako, 2011 pa. Talaga nakakamangha, first time eh. Pipindutin mo na lang, wash, dry, ano pa ba yung meron doon? At magpapahinga ka na lang. Di ba? Maghihintay ka na lang na ito'y matuyo. Pero isasampay mo pa. Binibiro ko nga yung aking asawa one time. Sana may magsasampay na rin na iba. Paglabas doon sa washing machine, isasampay na lang. So, ibig sabihin, masyado ng kaisipan ng tao na tuon sa mga, lalo na ang AI sa ating panahon. It is so easy to live because of high technology. Yung mga sakyan, wala nang driver. Dadalhin ka na lamang, i-point na lang direction, dalhin mo ako sa SM Mall, dadalhin ka na lang doon, walang driver. Sa ibang bansa, nangyayari na yan. Pero alam niyo yung disadvantages? Sino sa inyo nakabalita? Yung sasakyan ni Elon Musk na Cybertruck. Kawawa yung tao na nagmamiari ng sasakyan, namatay sa loob. Nang ang sakyan ay nag-apoy, nag-shutdown ang kanyang electricity, at ang kanyang manual ng door ay hindi nag-open. And he was toasted habang nagliliyab yung EV cars, electronic cars. Ang gawa ng tao, sabi ng scripture, ang gawa ng tao ay hindi po ito sa kaligtasan. Ang gawa ng tao ito ay mayroong hangganan. Hallelujah. Ang kaisipan ng tao, ang plano ng tao ay mayroong limitation. Pero ang Diyos ng mag-isip is without limitation. Hallelujah. Nang siya'y mag-isip, hallelujah, ng kanyang sugo, ang kanyang son, ang kanyang only beloved son, ang kanyang kaisipan lagi ay nasa kanyang mga hirang. Ang sabi ng ating inaawit, hallelujah, when He was on the cross, ako yung iniisip ng Panginoon, ako yung inaalala ng Panginoon, hallelujah. Ako yung kanyang binabantayan, ako yung kanyang, hallelujah, binigyan ng pabor sa panahon na yan. I was saved by the grace, hallelujah. And I was translated by the Word sa panahon na yan. Dahil sabi ni Pablo, kayo ay ibabalik ng salita ng Diyos. Kayo ay, sabi doon, kayo ay, right word? Ibinalik. Ano ba yung word na, hindi ko makuha yung word na ginamit ni Pablo. Na tayo ay na-bring back sa Diyos. Yung term, yung word na ginamit niya sa 1 Corinthians. Na tayo ay ibinalik sa presensya ng Diyos. That means ibinalik sa salita ng Diyos. And that's why ang ating buhay ngayon ay sa mamamagitan ng salita ng Diyos. Whether you like it or not, ito yung buhay ng mga anak ng Diyos. Ito yung mga instruction, ito yung sabi ni Pablo, mapapakinabangan sa maraming mga bagay sa ikatututo ng mga mananampalataya ng Diyos. So remember Lot's wife. Whoever seeks to save his life will lose it. Ang mga tao ay masyadong nag-isip sa maraming mga bagay sa ibabaw ng lupa at nakalimutan nila. Or I can say, wala silang alam, wala silang malay sa plano ng Diyos. Ignorant, sabi ni Pablo. Kaya babalikan lang sandali itong 1 Thessalonians chapter 5. Basahin natin yan, mga kapatid. So kung inyong maalala yung aking iniisip ay na word na ginamit ni Paul. First Thessalonians chapter 5. Dahil ang pinapakita dyan ng Panginoon ng mga tao ay magiging, tawag niyan, manghihinayang sa buhay, sa lupa. Dito sa 1 Thessalonians 5, chapter 5, ang sabi dyan, simulan sa verse 1, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. So pagkatapos doon sa mga unang talata, kinomport ng salita ng Panginoon ng mga believer, sa pagsasabi ni Pablo na tayo ay kakasamahin ni Kristo, sabi doon sa verse 17, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. Pagkatapos ng mga eksenang ito,
ang kasunod niya na yung Day of the Lord. Of course, mayroon pang 1 week left sa Jews. Pero pinakita na ni Pablo rito yung araw ng Panginoon. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. So yun yung nabanggit last meeting. For when they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them. So remember, magkakaroon ng peace treaty. Ang Pope of Rome ay kanyang sasang-ayunan or siya ay magbibigay daan sa kapayapaan sa mga panahon na yan na nagkaroon ng kaguluhan. At sa panahon na sinasabi ng mga tao, kapayapaan, kaligtasan, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Ang mga tao hindi makakatakas. Kaya nga, sabi ng Panginoon, remember Lot's wife, because itong asawa ni Lot supposed to be, dapat ay kasama niya na maliligtas. Hindi, nakaligtas siya sa fire and brimstone. Pero hindi siya nakaligtas sa dulo ng kanyang paglalakbay. Nang siya'y lumingon, siya'y naging haliging asin, as the scripture speaks sa bagay na yan. So hindi siya talaga lubusang nakatakas. Why? Because mas naging matimbang sa kanyang mga bagay sa lupa, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala sa mga material na bagay. And I can say, mga kapatid, mayroong danger sa bagay na yan. Kapag masyado tayo nag-iisip sa mga material na bagay at nakalimutan natin na mayroong Diyos na karapat dapat paglingkuran at sambahin at pasalamatan at papurihan. Hallelujah! Baka tayo ay maabot ng panahon na hindi natin inaasahan. Ang sabi ng Scripture, hindi tayo. Sabi dyan, hindi sila makakatakas and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness. Binalikan ni Pablo ang mga mananampalataya, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light. Nasaan yung mga anak ng liwanag sa huling mga panahon na ito, mga kapatid? You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of the darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Huwag niyong kalimutan, church. Wala pa ang pag-agaw. Baka ang ating tinitingnan ngayon ay ang advent of Christ, ang second coming of Christ. Nawa, huwag natin kalimutan, meron pang pag-agaw na mangyayari bago mga panahon na yun. At huwag nawa tayong datna na tayo natutulog. Hallelujah! Sa mananampalataya. Kundi tayo ay naglilingkod na mayroong galak sa puso, mayroong pagpapasalamat sa Diyos, umaawit kahit walang-wala ka na. Hallelujah! Sumasamba sa Diyos kahit busy-busy sa mga trabaho. Punong-puno ng kagalakan sa umagang ito. Sino nagagalak sa presensya ng Panginoon? Pwede natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid. As we're waiting for that glorious morning, hallelujah! Sabi nga ng ating kapatid, Pastor Jonathan, last Mr. meeting, one time ang nababanggit ng prophet is that day that caught up in the air, possible mangyari 9 in the morning. E paano naman yun nasa kabilang bahagi ng sanlibutan? Na 9 dito, let's say 9 morning sa Pilipinas. Eh sa US, 9 in the evening. So magkakaroon ng parang, kumbaga ay magkaibang oras. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga ay kunin tayo ng Panginoon. Ang mahalaga ay kasama tayo sa mga panahon na yun. So, anong sabi dyan? Balikan na, tuloy na natin. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. So, binalingan na ni Pablo rito yung mga mananampalataya. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober. Ano ba ito yung sober? Magkaroon tayong damdamin na nagbabantay. May damdamin tayo na nag-aasam. Mababa ang puso, nag-aantay sa presensya ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos. Mababa ang puso, nag-anticipate, hallelujah, sa mga bagay na ipinangako ng Diyos. Be sober, sabi diyan. Ano pa? Tuloy. For God, sabi diyan, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplates of faith and love.
At yun yung aking na-advise sa inyo kanina, ng church dito ay ibihis pa natin ang katuwiran ng salita ng Diyos. Ibihis pa natin ang biyaya ito ng Panginoon, ang panampalataya, ang pag-ibig. Nang sa ganun, ang mga bagay na maririnig sa atin ay grace, biyaya, ikatitibay, ikalalakas ng mga nakakarinig. Hallelujah. Ibihis pa natin ang salita ng Diyos at bayaang yung mga nakakarinig ay pagpalain ng mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Dahil sabi dyan, hindi tayo mga anak sa kadiliman. At tinan nyo, sabi ni Pablo, For God did not appoint us saan? To wrath. That's the key word. Ang escape, ang pagtakas, ang pag-agaw ay gagawin ng Panginoon sa iglesia because kayo ay hindi itinalaga sa galit na darating. Sino pong mag-i-amen, mga kapatid? Kayo ay itinalaga sa kalakasan, sa pagliligtas ng Diyos. Kayo'y tinalaga, ang iglesia ay tinalaga saan? Sa isang maluwalhating panahon na ating inaantay sa uling mga araw na ito. Kaya habang tayo nag-aantay, sabi ni Pablo, be sober. Ibaba pa natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan. Maging banayad tayo sa lahat ng bagay. Sabi diyan, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation. Sino nagpapasalamat sa kaligtasan, mga kapatids? Through our Lord Jesus Christ. Kaya wag nawa tayo maubusan, mapagod. Purihin ninyo ang Panginoon, sambahin niyo ang Panginoon, maghandog kayo ng pasalamat sa Diyos. Huwag natin ipagkait ang mga papuri sa Panginoon. Kahit ang ating buhay, kahit gaano kasimple ito, kapag ito ay isang handog ng pasalamat mula sa ating mga puso, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay mabangong samyo. Ang Diyos sa langit ay nalulugod, hallelujah, sa isang mababang puso na naghahandog ng papuri at pasalamat dahil sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Sabi diyan, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. Yung word na escape doon, yung bagay na mahalaga, they shall not escape, sa verse 3. At sa panahon na yun, mga batid, ay mauulit ang mga bagay na nangyari. Remember Lot's wife? Because sino man nag-iingat sa buhay na ito ay mawawalan palalo. Kapag iniisip mo lagi na ito yung buhay, masaya kasi ito, dito ako komportable. Mga kapatid, meron ba tayong ganyang damdamin sa paglilingkod sa Panginoon? Sometimes, hindi natin kayang ibigay ang lahat sa Panginoon to the point na kapag hindi tayo komportable, hindi na tayo makapaglingkod sa Diyos. Bakit? Sa panahon lang ba na tayo ay komportable, saka tayo lumalapit at sasamba at maghahandog sa Diyos? God forbid, wag nawang mangyari. Dahil kahit nasa kawalan, you can still worship the Lord. Kahit sa kahirapan, you can still worship the Lord. Kahit sa karamdaman, you can still serve the Lord. Hallelujah! Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Job, ang Diyos ang nagkakalob, ang Diyos ang may kapangyarihan. Umawi. At kapag walang-wala na, hindi natin iisipin, Panginoon, wala na rin ako. Di ba? Kapag wala na yung negosyo, sino sa inyo ang masyado ng parang sinakloban ng langit at lupa? Wala na, wala nang buhay. Dahil sabi dyan, tayo ay masyadong nakadepende sa mga bagay sa lupa. Remember Lot's wife. At kung sino man ang hindi mo naman gusto na mapahamak, pero hinahayaan mo kung ano yung kalooban ng Diyos na mangyari. So yun ang pinapakita dyan. Whoever loses his life will preserve it. Ang sino mang handang mawalan ng buhay na ito, ano ba ang mas mahalaga? Ang buhay na ito, yung buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos, ang mas dakila at mas higit na kapaki-pakinabang. Ang buhay na ito ay matatapos mawawala. Lahat tayo, kung mayroon pang panahon na ibibigay ang Panginoon, lahat tayo, we will grow old.
Lahat tayo ay tatanda, kukulubot ang mga mukha, at maubos ang mga ngipin, maubos ang buhok, kung tayo man ay may lahing ganon. Mga ngayayat, ano pa, sign ng mga pagtanda. Pero meron ng salita ng Diyos na inilagay sa ating mga puso na hindi tumatanda sa puso natin. Yun yung nauuhaw sa Diyos. Yun yung naghahanap ng lingap sa Diyos. Kaya yung panampalataya nagsasabi, whatever it takes, hallelujah! Kung tayo man ay mawala sa buhay na ito, meron ng inihandang buhay ang Panginoon. Ang sino mang handa ba kayo mga kapatid? Hindi naman sinasabi ng Panginoon na kayo ay talagang lilipulin or kayo ay talagang, kaya nga sabi ni Pablo, na tayo ng mga still remain alive. So hindi lahat ay makaranas ng kamatayan, especially sa ating panahon. Pero ang mahalaga doon ay lahat tayo ay sama-sama sa salubong sa Panginoon. So remember Lot's wife. Dahil even itong asawa ni Lot ay hindi nakaligtas sa appointed o sa itinalaga ng Diyos na judgment o galit. At maging sa panahon na yon, before the coming of the Son of Man, na ang Antichrist ay, by the way, God willing, sa Sunday, tuloy natin yung last two sounding ng trumpets. Because yun may kinalaman sa last half ng 7 years. Sa panahon ng Antichrist ng Great Tribulation, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, kung ikaw ay hindi kabilang doon sa mga believer, o sabihin natin, doon sa mga Hudyo na ibinalik ang pananampalataya sa original na pananampalataya ng mga apostles, tumanggap ng tatak ng Santong Espiritu, kung hindi ka bahagi doon, and you will not escape the wrath. Pero because God is so gracious, ang Diyos ay naglaan, binasa natin sa Revelation chapter 12 kanina, na kanyang babantayan, iingatan ang bayan na ito ng Diyos sa mga panahon na yan. Verse 34 na tayo. So wala makakatakas except of course dun sa mga chosen. I tell you, verse 34, in that night, again, nung binasa natin sa Matthew 24, considering the scripture, ang sabi sa inyo kanina, lahat ito ay directed, pointing to the second coming, to the coming of the Son of Man. But this time, ang bahagi na ito, I can say, na ito talaga yung magsasabi, na ito yung tumutukoy sa coming of the Son of Man sa mga panahon na yan. At ang sabi nito, the same, kung ano yung nangyari doon sa mga panahon nakalipas, prior to the rapture, ay ganito rin ang eksena, so mauulit pa rin. Ang sabi dyan, in that night, there will be 2 men in one bed. The one will be taken, and the other will be left. So ang ganitong kondisyon ng mga tao ay magpapatuloy. So prior to rapture, ang sabi ni Jesus, as it was in the days of Noah. So ganoon din ang sinabi ng Panginoon, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, dinagdaga pa nga ng Panginoon. Ang sabi doon, verse 31, balikan ko lamang yun, Luke 17 sa ating teksto. As it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot. So tingnan nyo yung pattern ng scripture. On that day that Lot went out of Sodom, nang ibuhos ang judgment, at sa panahon na darating ang Son of Man, lahat ito ay magpapatuloy. Magiging busy pa rin ang marami sa panahon na yon, not knowing that the judgment will come, that the wrath of God will come, that the Son of Man, hallelujah, ay darating sa hindi nila inaasahan. Watch, therefore. Pero as we read this scripture, of course, we're looking for the rapture. Dahil hindi pa nangyari. At kung naman ang ating mga bagay nakita, naririnig, mabasa, lahat nito ay nagiging isang sign prior to the rapture. Pero ang pinakamalagang bagay na makita natin is, lahat ito ay magpapatuloy. Kaya sabi sa inyo kanina, hindi siya exclusive lamang ng mga signs sa rapture
or sa pag-agaw na gagawin sa iglesia. Lahat ay magpapatuloy hanggang sa panahon until the coming of the Son of Man. Ano sabi diyan? Balikan ko lang. There will be 2 men in one bed. So again, ulitin ko sa inyo, hindi po ito tumutukoy literally. It speaks of the condition of these 2 groups. Sa panahon na mayroong ang dalawang grupo na ito ay mahimbing ang pagkakatulog or sabihin natin nagpapahinga, then the Son of Man comes. Sa panahon na, sabi diyan, the one will be taken, gamitin natin yung word, itatakas, dadalhin sa isang safe na lugar. Saan yun? Dinala ang Israel sa isang safe na lugar sa wilderness to nourish them, to protect them. Sabi doon sa aklat ng Revelation, so both literally and spiritually, sila ay pakakainin, alagaan, higit sa lahat, tuturuan ng plano ng Diyos, ng salita ng Diyos, to keep them in shape, in faith, sa pananampalataya. Sabi diyan, the one will be taken and the other will be left. 35, 2 women will be grinding together. So again, nagpapakita ito ng mga tao magpapatuloy sa buhay. The one will be taken and the other left. 2 men will be in the field, the one will be taken and the other left. Ibig sabihin, sa pagparito ng anak ng tao, ay meron siyang gagawing pagliligtas. Again, dahil ang mga tao ito ay hindi in-appoint, katulad ninyo, hindi tinalaga sa galit na darating, and therefore, sila rin naman ay kinuha, iniligtas, o dinala ng Panginoon sa isang ligtas na lugar. And those who are left, yung mga naiwan, ay magsasuffer sa puot ng Antikristo during that great tribulation. And also on the coming of the Son of Man, na kapag kanyang binuhos ang galit. Remember, after ng 7 years sa Jews, ay agad ibubuhos ang 7 vials wrath of God sa mga panahon na yun. And those people will never escape the wrath of God, except itong mga tao ng Diyos na kanyang tinalaga sa kaligtasan. Now, kung babalikan natin ang Luke chapter 21, verse, punta natin sandali mga kapatid. Luke 21, verse 25. Speaking again sa coming of the Son of Man, and there will be signs in the sun, in moons, and in the stars, and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Again, we can use it prior to the rapture, pero ang talagang pinapakita rito, yung mga bagay na mangyari prior to the coming of the Son of Man. So katulad natin nakita doon sa sounding of the trumpet, ay magkakaroon ng mga tanda, especially doon sa 4th trumpet, na siya magiging transition from the first 3.5 to the next 3.5 years, na magdidilim ang part ng araw, ang buwan. So yun na lamang balikan ng scripture sa Revelation chapter 8. Ay ganyan ang pinapakita ng Panginoon prior to the coming of the Son of Man. Ano sabi diyan? Men's hearts failing them from fear. Again, kung yung maalala, nabanggit ko rin sa inyo, itong men's heart fail for fear ay hindi lamang applicable sa ating panahon. Ang ganitong kalagayan ay magpapatuloy yung takot, yung pangamba ng mga tao hanggang sa araw ng Panginoon, hanggang sa coming of the Son of Man. And sabi diyan, and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Kailan ito mangyari? Sa panahon ng revealing of the Son of Man. Ang Panginoon ay darating in power and in glory. Kaya nga mayroong mangyaring revealing. Matatanggal ang cover, ang tumatakip. Yung kanilang
pagtingin sa Panginoon, yung marami na nagsabi na si Kristo ay tao lang. Sa panahon na yun, Christ will be revealed in power and in glory. And the heavens will be shaken. Then, sabi dyan, 27, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Na ang Panginoon ay bumalik sa iglesia, yung tinatawag nating rapture. Wala doon revealing ng great power and glory, kundi yun ay appearing ni Kristo para agawin ang iglesia, dalhin sa kaniyang presensya. Pero katulad natin nabasa sa Revelation chapter 1 verse 7, the eyes will see Him. Even those who pierce Him. Hallelujah. Lahat ng mata. And could you imagine, dahil sa technology, kahit ikaw ay nasa kasulok-sulukan ng Pilipinas, as long as mayroon kang internet, your eyes can see. The world can see the coming of the Son of Man with great power and glory. Dahil sa araw na yun, ibubuhos ng Diyos ang galit sa buong sanlibutan. Pupuntahan natin yan, God willing, sa mga panahon na darating. Ang sabi dyan, they will see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. So again, when we see the scripture, in fact, itong verse 28, ay atin ding nire-relate prior to rapture. Pero ito'y bahagi din doon sa coming of the Son of Man. Na kapag ito'y nakita, ito'y darating, sa mga Hudyo na mananampalataya, inyo nang itingala ang inyong mga paningin sa kalangitan dahil bababa ang Kristo. Bababa ang Panginoon ng mayroong kapangyarihan and great glory, sabi dyan sa Scripture. So yun ang magandang tingnan na bahagi, they will see. Ano makikita ng mga tao? Ang Kristo na bumababa in power and great glory. At i-take note ninyo, katulad na akin nabanggit, sa araw ng pag-agaw ay wala mga tao na makakita sa glory and great power ng Panginoon except ang nobya ni Kristo na agawin sa alapaap. Sabi ni John, we will see Him as He is. Sa kanyang kaluwalhatian. Of course, ang church sa panahon na yun ay maluwalhating katawan na. Dahil pagbangon pa lang ng mga unang nangamatay kay Kristo, sabi ni Pablo, in the twinkling of an eye, we shall be changed. At tayo ay aagawin sa alapap kasama ang mga nabuhay kay Kristo. So we will see, hindi lamang tayo ang makakita ng great and glory of Christ. The eyes, sabi diyan, eyes of these people, they will see the great and the power with great and great glory na taglay-taglay ni Kristo sa panahon na yan. No? Balikan natin yung Revelation 1 verse 7. Hindi ko alam kung nabasa natin to, pero basahin natin. Behold, He is coming with the clouds. Akala ng marami, di ba? Yung sa incoming of Christ ay, totoo naman na may dalang kaligtasan niyon. Pero yun ay may dala-dala ng galit. Naalala niyo yung sabi ng isang scripture, sabi ni Pablo, na si Kristo pag sa araw na yun, sabi doon na ang trono ay hindi na magiging grace, throne of grace. Kapag tumayo ang Son of Man, babalik sa sanlibutan ito, ang luklukan ng Diyos ay magiging seat of judgment. Judgment seat of Christ sa panahon na yun. Kaya iniisip ng mga tao na coming of Christ, second coming, at marami ang umaasa riyan, mga kapatid. Hindi lamang tayo. Bukang bibig na marami sa ating panahon yan. Pero tiyakin mo, kapag ikaw ay naniniwala at sumasampalataya na ang Panginoon ay paparito, tiyakin mo na ikaw ay mayroong tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Ikaw ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Hindi mo lamang yung sinasabi, pero yung buhay mo naman ay walang reflection ng salita ng Diyos. Ikaw ay katulad pa rin ng mga tao ng iba't ibang mga denominasyon sa ating panahon. Naalala ko one time, habang nag-aaral, ay mayroong lumilitaw sa ating panahon ng mga tao niyan, woman preacher, batang-bata pa. Hindi ko alam kung napapanood niyo yan sa Facebook o sa YouTube. Na mga woman preacher na lumilitaw, batang-bata pa, siguro mga 20s, 30s. Napakasigasig sa, parang talo pa tayo, Barcholo, mangaral.
Pero boy, talagang kung mag-encourage sila. Pero dahil babae, yung boses ay halos antinis. And I can say, because wala sa lugar, out of the position, ang salita na lumalabas sa bibig niya ay walang kapangyarihan para magpabago sa buhay ng mga tao. Ang mga tao ay nadadala lamang ng tinatawag na emotion. Wow, ganda magturo, magsalita, naka-encourage. But in reality, wala talagang kaligtasan na ibinibigay sa mga tao. Pero sa atin, as we believe, na tayo na mga tinatakan, sabi ni Pablo, ng Espiritu ng Diyos, ay kinain natin ang aklat, ang salita, ang buong salita ng Diyos, na wala tayong pinipiling anuman. Amen po ba mga kapatid? Lahat ay ating sinasampalatayanan, lahat ay ating pinahihinggan, lahat ay ating sinasampalatayanan. Kinikilala, sabi ni Pablo, alalahanin niyo, hindi ito salita ko, ito ay salita ng Panginoon. Nang si Pablo ay magturo na about sa rapture, sabi niya, ito ay salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ang gawa-gawa lamang ni Pablo. So hindi po tayo rito nagagawa-gawa lamang ng mga istorya. It is reality. Ito yung realidad sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. So ang sabi diyan, balikan natin, every eyes will see Him, even they who pierce Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him, even so. Amen. Bakit ang mga tao magpapalahaw sa iyak? They will mourn because hindi nila naunawaan ang pagparito ng Panginoon. Sila ay na-overtake ng fear. Di ba dapat kapag ang pagparito ng Panginoon ay maging kalakasan natin? Sino mag-i-amen, mga kapatid? Sino sa inyo ang pinapalakas ng Panginoon kapag ang kanyang banal presensya ay bumapanaog sa ating kalagitnaan? Kapag ating makikita ang karangalan, ang kalwalatian, ang kapangyarihan, ang glory ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng excitement. Hallelujah. Exceeding joy, sabi ni Pablo. Pero yung mga tao magmumorn because sila ay mahihintakutan. Ito pala ang sinasabi, ito pala yung mga pangaral na aming narinig, ito pala yung sinasabi nila na Kristo na darating. Hindi na kayang salubungin ang kalwalatian at kapangyarihan ng Panginoong Kristo Jesus. At dito mangyari, mga kapatid, just found out this verse. Punta natin ng Matthew. Tingnan niyo, mga kapatid, napakagandang salita ng Panginoon. Matthew 26, nang kanyang sabihin ng bagay na ito ay mangyayari sa panahon ng coming of the Son of Man. Sa Matthew 26 verse 64, when Jesus faces the Sanhedrin, ay itong mga high priest, itong mga eskriba, ay hinahanapan ng mali ang Panginoon at nagdala ng mga bulaang mga saksi, pero wala silang makitang mali sa Panginoon as we read, kung yung babasahin niyo from verse 57 hanggang verse 63. Pagdating sa verse 63, sabi diyan, Jesus kept silence, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. So nagawa pang tawag niyan, na pinanumpa ang Panginoon under oath. Tell us if you are the Christ, the Son of God. At anong sabi ni Jesus? Tingnan niyo mga kapatid itong salita ng Panginoon ay binasa na natin kanina. Eyes will see Him in His great glory and power. Dito pala ay mayroon sinabi ang Panginoon, sabi niya, it is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter, pagkatapos nito, hindi yung mismong araw na yun, pagkatapos ng mga panahon na ito, sabi diyan, you will see the Son of Man sitting at the right hands of power and coming on the clouds of heaven. Sino ang kausap ng Panginoon? Itong mga mapagmalaki ng mga high priest. Itong mga tao nito na nagmamahal o naghahanap lamang ng mali sa Panginoon. Naghahanap ng masisisi sa Panginoon. Pero wala silang nasumpungan. At ang sabi ng Panginoon, and Jesus Christ is, kaya sa tinawag na Son of Man, He is like a prophet, prophesying kung ano yung mga bagay na mangyayari sa darating. And the Lord Jesus speaks of Himself. Hallelujah! Sabi diyan, makikita niyo. Sabi diyan, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Oh, sino ang kausap ng Panginoon? Mga hindi mananampalataya. The eyes of the world will see the Son of Man coming.
And even us, for example, no, kung tayo hindi bahagi, or sino man na hindi bahagi sa pag-agaw, isa ka sa mga witness, your eyes also will see the coming of the Son of Man sa mga panahon na yun. Every eyes will see, kasama itong mga tao ito, when Jesus speaks of, you will see the Son of Man sitting in power, and He comes in the clouds. So itong second coming of Christ na sinasabi ng marami, na binanggit ang scripture na the coming of the Son of Man. Malinaw sa scripture, mga kapatid, na ang second coming of Christ, it indicates of a visible and glorious coming. Visible in His person, in His flesh, in His glory. Ang coming of Christ ay magiging visible sa marami, sa kalwalatian, sa kapangyarihan. At ang araw na yun ay hindi magiging sikreto. Ang kanyang pagparito ay tinulad sa tawag niyan, sa pagdating ng kidlat, ng lightning. Tinuko yan sa Matthew 24, verse 27. Just as the lightning comes from the east and flashes as far the west, so will the coming of the Son of Man be. It will be visible across the sky. All eyes from north, south, east, west will see Him. Diba? Parang ang sarap pakinggan. You will see the Lord coming. Pero hindi na po yan, tawag niyan, hindi na po yan pagbaba ng Panginoon na may dalang kaligtasan. Ang daladala ng Panginoon ay judgment. Lahat ito ng ating binasa, mga kapatid, directly pointing sa panahon na yun. Pero dahil nga mayroon pa tayong inaantay na rapture, na coming of Christ to the church, hindi tayo doon tumitingin. Dahil mahirap mabuhay sa panahon na yun. Dadaan ng Great Tribulation, dadaan ng maraming mga hirap. Tanggapin natin ang kaligtasan na inalok ng Panginoon. There is a salvation in the name of Jesus Christ. Ang rapture na mangyari sa iglesia ay ang way of escape natin para matakasan ang Great Tribulation at ang puot ng Diyos na darating sa dulong bahagi ng mga panahon na yon. Kaya anong ginagawa ng iglesia ngayon sa atin kung babalikan natin ang scripture? Anong bahagi na mayroon tayo sa Panginoon sa ating panahon? Dahil sa panahon na yan, it is the revealing of Christ. Sabi ko sa inyo kanina, His coming is a revealing of Christ. At ito ay isang malaking bagay na mangyari sa mga panahon na yun. And I can say, mga kapatid, ito isang maganda pang bagay na dapat din yung ikagalak. Gusto niyo mamarinig, mga kapatid? Sa revealing ni Kristo, hindi lang siya ang marireveal. Sino sumasampalataya? When the Lord comes, ang sabi sa Revelation chapter 19, He comes in the clouds with the saints. Ibig sabihin, sa panahon na si Kristo ay bababa, ang coming of the Son of Man na may revealing ng kanyang sarili ay hindi lang siya, kundi mayroong mga tao. Nang sabi ng Scripture, sila ay granted to wear a fine linen, clean and white, following Christ. Hallelujah! Na mayroong daladalang tabak, may salita ng Diyos, at sila ay magigipagbaka saan? Sa mga kaaway sa panahon na yan. Mababasa natin yan, basahin natin po natin ang lamatata, 1 Peter chapter 4. Anong sabi rito? But rejoice. 1 Peter 4:13, to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ipagpasalamat natin. Sino ang magpasalamat? Andiyan ba kayo, mga kapatid? Ipagpasalamat natin ang mga suffering sa Panginoon. Hallelujah! Sino mag-amen? Amen. Ipagpasalamat natin yung mga hirap, yung mga pagtangis, na tayo nakabahagi ng suffering of Christ. Because on that day, hallelujah, hindi mo lang makikita ang kanyang kalwalhatian. You will be a part of His glory. Ang sabi dyan, when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Bakit mahalaga sa atin ang coming of the Son of Man? Dahil tayo ay bibigyan ng higit at lubhang kagalakan, exceeding joy when we see Christ.
Lahat ng mga sakit ay natapos na. Lahat ng mga bagay ng hirap ay natapos na. We will have the joy, exceeding joy sa panahon na yan because tayo pala ay bahagi ng revealing of Christ. Mga kapatid, sa part na ito, kung hindi man natin lubos pang maunawaan, pero sino sa inyo, sabihin natin, very blessed, or sabihin natin, so blessed to see and to understand, meron pala tayong bahagi na gagampanan sa panahon ng pagparito. Saan natin mabasa yan? Revelation 19 verse 14. As we are closing, mga kapatid, sa ilang mga sandali. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Sino itong armies in heaven? If you believe na ikaw yun, you must have the exceeding joy. If you believe that you're a part of His glory, ngayon pa lang dapat magalak ka na, matuwa ka na, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil kahit sa anong kalagayan natin, pinatunayan ng Diyos na hindi tayo pinabayaan, hindi ka pinagkulang kapatid, binantayan ka ng Panginoon, preserve ang buhay mo, hallelujah, ang kanang kamay ay laging umaakay sa iyo, ang biyaya niya ay laging nasa iyo, kahit nasa kahirapan ka na, may biyaya pa rin ng Diyos, hallelujah. Dahil kasama kanyang iahayag sa uling mga araw, hallelujah. It is Christ who will be revealed on that day, pero mayroong mga nakatagong salita ang Diyos para ipakita sa atin, you must have the exceeding joy. Panginoon, I want to be there. I want to be part of these events. Hallelujah! I want to be part of your glory. And that's why sabi ni Jesus, ingatan ninyo ang inyong sarili. Watch, magbantay. Huwag kayong padala sa mga hangin, parood parito. Kailan pa tayo matututo, mga kapatid, ng ating mga sarili? Supposed to be a vessel of honor. Dala-dala mo ang katuwiran, taglay-taglay mo ang kalakasan ng Diyos, ang karangalan ay nasa iyo. You are a vessel of honor. Hindi ka sisidlan sa ikawawasak. Hallelujah. Ikaw ay sidlan sa ikapupuri ng Panginoon. Ang dala-dala mo ay biyaya. Ang salita na lumalabas sa iyo ay ikalalakas at ikatitibay ng mga nakakarinig sa iyong paligid. Ang iyong buhay, ang iyong actions. Sabi nga ng isang matanda ng kasabihan, your action speaks louder than our words. Kaya kung tayo ay kulang sa pagpupursige, kapag tayo ay kulang sa pagsisika, pagtatiyaga, pagtitiis, kahit man lang yung bahagi ng prayer meeting every Wednesday, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag meron kayong pagkakataon, be there in the fellowship. Itapon na natin yung mga pangatwiran. Busy kasi ako, pastor. Meron pa akong tinapos sa trabaho, pastor. Ilang beses ko na rin kayo ina-advise, it is better late than never. Kung kayo man ay may tinapos, then malate kayo ng 31 hour, then it's an honor still, a joy to be a part sa huling bahagi ng gawain. Nanghihinayang tayo sa pamasahe, sa pagod, huwag tayo manghinayang dahil merong Diyos na pumapanaog sa kanyang fellowship. Nanghihinayang tayo dahil gusto natin magpahinga, mapagod tayo dahil sa trabaho, kaya kahit man lang yung closing prayer, panalangin sa mga prayer request, kahit yun man lang maabutan mo, then so be it. Pinapakita mo lang, it is your joy to be there. Because I am a part, sang araw, I am a part of this glory and great power. Hallelujah, na marireveal sa panahon na yun. Paano natin nalaman na ito yung mga mananampalataya? Punta natin yung verse 7, 19:7 ng Revelation. Let us be glad and rejoice. So dapat meron tayong ganyang anticipation. For the marriage of the Lamb has come. Kailan yan? After ng pag-agaw, inihanda ng Panginoon ang marriage supper of the Lamb. It's like a reception sa kasal, sa lupa. There is joy. Sa reception, may mga kagalakan, may mga awitan sa mga kinasal dito. Oh, walang paglagyan, kagalakan.
Dahil katabi mo na ang iyong niligawan noon, ang iyong pinaglingkuran noon, sinikap, niligawan hanggang sa mapasagot mo siya. Ngayon, katabi mo na siya in that day. The Lord will be there in His bride, prepared, adorned. Hallelujah. Ang sabi diyan, the marriage of the Lamb has come and His wife has made herself ready. And to her, ang sabi diyan, by the grace of God na ginawa ng Diyos sa buhay natin, dahil ang sabi ng Scripture, huwag kayo magbihis ng inyong mga sariling katwiran dahil yan ay basahan sa harapan ng Diyos. Tanggapin niyo ang inaalok ng Panginoon na pagbibihis ng katuwiran ng Diyos. At ang sabi diyan, ang granted, sabi diyan, ang nag-grant na arrange sa mga banal is fine linen, clean and bright. At ang fine linen of the righteous is, ng bright, ito yung righteous acts of the saints. This is how you live the faith sa panahon na tayo ay nagsasama-sama, nag-aantay sa pagparito ng Panginoon. Ito yung katwiran na ating nilakaran, ito yung buhay na tinanggap natin, hindi malayo sa salita ng Diyos, kundi kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ating ipinamumuhay. Diba? You live a life worthy, sabi nga ni Pablo, worthy of your calling. Hindi tayo lalakad labas sa calling ng Diyos. Hindi tayo maglilingkod labas sa calling ng Diyos. Hindi tayo magupuri labas sa calling ng Diyos. Ang lahat ng ito ginagawa natin accordingly kung anong sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mula ngayon ay inyong sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tinapos na ng Panginoon ang kamangmangan, sabi ni Pablo, pinalipas na ang kamangmangan sa mga mananampalataya. Now we know. Now we know the times and season. Now we know the tawag niyan, the purpose of His calling. Ngayon, sabi nga ni Pablo, hindi ko ipinagkait sa inyo ang mga karunungan ng Diyos. Hindi pinagkait ni Pablo ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. And are you grateful, church? Kanina, madaling araw, ay nagising ako na medyo masama ang aking katawan, masakit ang aking katawan. 1 a.m., tinignan ko yung oras. At parang 3 a.m. na ako nakatulog. So 2 hours akong balikwas ng balikwas at maraming mga bagay na iniisip, na nalangin sa Panginoon. Ano pa yung plano ng Panginoon sa ministry? Ano pa yung gagawin mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng yung iglesia? Ang akin na lamang dinadalangin, I want to be part of your finishing work. Dahil sa mga pag-aaral na ito na aking binalikan sa Scripture, at na makita ko, we will be a part of those events, of those revealing of Christ. Panginoon, anong biyaya ang aming tinanggap? And I almost crying, sabi ko. Gusto ko nang matulog, may gawain pa. Hirap na hirap akong matulog. At ako yung maasa na lamang sa Panginoon, sabi ko, Lord, help me. Mahirap mangaral ng walang tulog. Pero while sa ganung kalagayan ay nagme-meditate, sabi ko, walang kapalit ang iyong biyaya sa buhay namin. Mga kapatid, walang kapalit ni anumang salapi ang kaligtasan na inyong tinanggap sa Panginoon. Huwag natin hayaan na tayo ay parang tila pagod na ba kayo magpuri sa Panginoon? Pagod na ba kayo magsauli ng kanyang karangalan? Dahil ngayon pa lamang taglay natin ang karangalan na ito. Hallelujah! God is preserving His people. God is providing a way of escape. Hindi kayo tinalaga sa galit na darating. You will be a part of the rapture, church. Kayo ay magiging bahagi ng panahon ng pag-agaw sa iglesia. And you must be grateful sa gawa na ito ng Diyos, sa gagawin ng Panginoon. Sabi ni Pablo, hindi sa atin, kundi sa Kanya na gumagawa. Sa Kanya na nagplano. Sa Diyos na nag-isip na mabubuting bagay. Sa Diyos na naghanda na mabubuting bagay. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, hindi pumasok sa ating kaisipan. Hindi narinig ng mga tainga, nakita ng mga mata. Pero ito'y inihanda ng Diyos sa kanila na sumasampalataya. You see? At itong bagay na ito, it's almost over. Because makikita ng mga tao, isang bahagi din ang sinabi ni Pablo, Romans 8:19,
For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Sa pag-agaw, hindi pa mahayag ang nobya ni Kristo. Ito ay between bridegroom and the church. Ito ay between the Lord Jesus and the believers of Christ. Pero sa panahon when Christ revealed in the coming of the Son of Man, ay mangyayari din yung kaisipan na pinakita ng Diyos kay Pablo na ang whole creation is eagerly waiting for the revealing of the sons of God. Sa araw na yun, I can say, hindi natin mababasa sa scripture, but I can say, through the words na nakita natin, hindi lang si Kristo makikita ng mga tao. The armies of the Lord will be visible in glorified body sa panahon na yun, sa isang, parang kumbaga sa isang tawag niyan, illustration na pinakita ni Brother Gunn. Ang church following Christ, riding on a white horse, pababa sa panahon na yun. At ang karamihan ay sumusunod na kaupo din sa puting kabayo, which speaks of authority. Ang iglesia ay binigyan ng pinagkalooban ng authority kasama ni Kristo sa panahon na yun. Kaya nga sabi ni Peter o ni John, we will see Him as He is. Kung paano si Kristo in His glory, ang iglesia in His glory. Sila ng mga, sabi ni Pablo, sila ng mga itinilaga ay tinawag din naman. Nasaan ang mga tinawag sa uling mga araw? Can you say amen to the word of God? Pwede pa tayo magsabi ng purihin ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yung mga itinilaga ay tinawag din naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. At nasaan yung mga inaring ganap? Sabi ni Pablo, ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman. Hallelujah. Kaya sa araw na yun, hindi ka nobody, you are somebody. Hindi ka walang kabuluhan, ikaw ay may kabuluhan sa Panginoon. And you will be with Him, declaring the great and glory, the great power of the Lord. Revealing, sabi dyan, marireveal, kailan ito marireveal ang sons of God? Well, sa mga panahon na yun, kasama ni Kristo, bababa at daladala ang paghatol, ang galit ng Diyos sa mga panahon na yun. And that's why, sabi sa inyo last Wednesday, anong panahon na tayo? I just want to read, share ko lang itong bahagi na ito and we will close. So may time pa naman, but maaga tayo nag-start kanina. Ang sabi natin kapit Barbanham, look at the world. Mensahe niyan 1964. Look at the world in the position. So yung buong sanlibutan ang kanya pinapakita. Look at the church. Where it is, nasaan daw yung church? Yung tinutukoy niya, hindi yung bride of Christ. Look where it's at. So anong kalagayan ngayon ng sanlibutan ng mga sabing so-called Christian? Falling away, sabi niya. Mayroong pagtalikod, paglayo sa pananampalataya. Nakakalungkot lang isipin mga kapatid, makita sa mga videos, sino nanonood sa mga videos ng mga, hindi man sila mga believers sa message, pero sila ay nangaral ng gospel of Christ. Sila ay nasa mga streets. At kapag may mga dumadaan ng mga miyembro ng LGBT community, ang mga taong ito ay nakaranas ng pag-uusig. Ang mga bibig ay napakadudumi ng sinasabi laban doon sa gospel na tinuturo ng mga taong ito. Well, hindi natin sila maisisi na magturo, mangaral ng gospel. Dahil even si Jesus ay nagsabi rin sa mga alagad, hayaan nyo silang mangaral. Di ba? Hayaan nyo sila dahil hindi naman sila against sa atin. They're just preaching the gospel. Pero naranasan nila yung pagtuya-tuya, yung mga tao na dumadaan, na naka-rainbow pa ang suot, na ang itsura ay mukhang sabi ni Barbanham, galing sa kalaliman, ang spirito, ang itsura ng mukha ay galing sa kalaliman. Nakalabas niyo ba yung description ni Barbanham nang makita niya sa kanyang vision? O nakita niya nung siya nagpapahinga sa isang restaurant ba yun, o mall? Nang umakyat sa elevator, escalator, ang isang pagkagrabe ang kanyang ayos sa mukha, makeup, and lahat na ng itsura. Nang siya ay pinaras ng Panginoon na makita ang mga evil spirit nito, nakita niya sa hell, yung mga ganung kalagayan ng mga tao.
Kaya sabi niya, ito yung nakita ko. Ito yung mga espiritu na nakita ko sa kalaliman. Kung ano yung itsura nandoon, kung ano yung itsura doon sa literal na mukha ng babae na yun, ay ganoon nakita niya ng mga espiritu sa kalaliman. So tingnan nyo yung picture, sabi ni Abraham, look at the church. How? Sabi diyan, sabi diyan, falling away. Totoong lalayo sa purong salita ng Diyos. Pinipili lamang ang salita ng Diyos na aangkop sa kanilang mga kagustuhan. Sabi diyan, lukewarm. So this church, itong mga churches sa ating panahon, falling away sa Word of God, lukewarm, Laodicea. And sabi niya, putting out the Word. So ayaw nilang ibihis ang salita ng Diyos. So sabi diyan, the whole thing is going into the big council of churches, the World Council of Churches, forming the mark of the beast. So itong pagsama-sama ng mga simbahan sa ating panahon na tinatawag na World Council of Churches ay nagdadala ito ng marka ng hayop, which is ang Antichrist, na sa mga panahon na yan ay lilitaw itong tinatawag na image of the beast. God willing, pupunta natin ang part na yan kapag ating tinalakay itong last two trumpets sa Revelation chapter 8. Ipinapakita lamang ni Brother Branham, this is the picture. There is no glory. There is no righteousness of God. There is no word in them. They putting out the word. What the scripture says, sabi ni Paul, binasa natin last Wednesday, put on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Inyong isakbat, ibihis si Kristo ang salita ay ating ipamuhay. While the churches is putting out the word to themselves, pero ang church, ibinibihis natin ang salita. These are the righteous acts of the saints na sa panahon na yun ng ating glorification. We wear this cloth, bright, white, clean, and bright, sabi ng Scripture, which is the righteous act of the saints. So while the world is putting out the word, pero sa iglesia ng Panginoon, tinuruan tayo na ating ibihis. Balikan natin yan, binasa natin last Wednesday, Romans 13:11. Anong panahon na kaya tayo, mga kapatid? Sabi ni Pablo, it is a high time to awake. Baka meron pa tayong spirit of slumber. It is a high time to awake, church. Panahon na ito para ating patunayan sa kaaway that this church was made more than conqueror. That this church ay merong biyaya ang Diyos. Ang sabi diyan, and do this knowing the time, that now it is a high time to awake out of sleep. Baka tayo ay natutulog pa, spiritually speaking, busy pa sa maraming mga bagay. It's all right kung mayroong mga negosyo, trabaho, nag-aaral, at marami pang ibang mga pinagkakaabalahan. Pero huwag niyo kalimutan, gawin ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Ating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Hallelujah! Hindi masamang mangarap, hindi masamang mag-isip, manalangin ng mga bagay sa future. Pero ang lahat ng bagay na ito ay ating inilalapag sa Kanya na nagmamay-ari ng lahat, maging ng ating buhay. Hallelujah! Huwag na tayo masyado maging mabigat sa atin, maging maburden tayo. Sabi ng Panginoon, ano yung ating bibihis, ano yung kakainin, ano yung mga bagay na gagawin bukas. Just leave it to the Lord at ang Diyos bahalang gumawa sa lahat ng bagay. It is a high time to awake, gising, hallelujah! Dahil ang panahon ay hindi na nagpapahintulot sa marami pang mga bagay. And I was praying kayo ng madaling araw, sabi ko, Panginoon, ano pa yung mga plano mo? Ito sabi ko, sa aking panalangin, kahit ako, Panginoon, ay limitado sa maraming mga bagay. Pero ikaw na tumawag sa amin ay gumagawa at kumikilos. Sino sumasampalataya? Greater than this shall you do also, sabi ng Panginoon. Panginoon, gusto pa naming maranasan ang mga dakilang bagay. Meron ba tayong ganyang panalangin sa umagang ito? Ulitin ko sa inyo, mga kapatid, hindi pa natin naabot ang pinakamataas na dako na gustong iabot ng Diyos, ng Panginoon sa iglesia. Tayo ay paroon pa lamang sa mga greater things. Hallelujah! Kaya magbantay tayo, bantayan natin ating mga sarili. Sabi ni Pablo, it's a high time to awake.
Cast off the works of darkness. The day is at hand. The night is far spent. Ang buong magdamag ng panahon, mula sa panahon ng prophet hanggang sa ating panahon, almost matatapos na yung season na ito. At yung harvest ay nariyan na within our eyes, before our eyes. And the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. So anong oras na tayo? It's time to awake, sabi ni Pablo. It's time to put on the Word. It's time to cast off the work of the darkness. It's time to walk properly. Hallelujah. As the Lord says, through Paul, sabi dyan, let us walk properly as in the day. Not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Lahat ito ay tapusin na. By the grace of God, tinatapos na ng Panginoon. Therefore, it's a time to put on the Lord. Ibig sabihin, mag-manifest na ang kapangyarihan ni Kristo sa iglesia. Sino sa inyo, katulad ni Peter? Hallelujah. By faith, nakalakad sa ibabaw ng tubig. Diba? Nais nating malakaran sa ibabaw ng sanlibutan, tubig sanlibutan. Nais natin lumakad sa ibabaw nito. Ibig sabihin, hindi na tayo sakop ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa because ang ating pinaghahandaan ay ang caught up in the air, preparing for the glory of the Lord na mag-a-appear. Ginamit yung word ni Peter na tayo makakabahagi in His appearing, in His glorious appearing. Yun yung pag-appear niya sa iglesia, sa pagkuha sa iglesia. And so, it is a high time to awake, mga kapatid. Itong the coming of the Son of Man ay napakalapit na. Ang panahon na ito ay hindi na nagbibiro sa ating panahon. Hindi na biro yung mga floods, yung mga mud floods. Hindi na biro yung mga fire, yung mga earthquake. Yung 8.8 earthquake sa Russia, hindi biro, mga kapatid. Ito na yung sabi nila, pinakamalakas for the last century. If I'm not mistaken. Gaano pa kapag dumating yung 9 magnitude, 10 magnitude na earthquake? Ano na lang ang malalabi? Sabi ng Scripture, hindi na masusupungan yung kalagayan ng lupa sa panahon na dumating ang malaking earthquake, hindi na masusupungan yung katulad ng itsura dati. Mababago because of this thing na mangyayari. Well, sa lahat ng bagay na ito, sa Diyos ang kaluwalhatian. Babalikan ko yung aking kinote doon sa ating tinalakay last Wednesday, 24:42 ng Matthew. Watch therefore, for you do not know what the hour your Lord is coming. Ang watch dito ay hindi lang basta tumitingin sa orasan. Ang watch dito ay mayroong pagkaunawa, mayroong pagtingin sa panahon at sa mga bagay na nangyayari sa mga panahon. Kaya nga sabi ni Peter, sabi ni Pablo, na hindi ko kayo inahayaang walang alam sa bagay na ito, na hindi nyo alam yung mga times and season. At kung alam natin ang times and season sa ating panahon, katulad ng the parable of the fig tree, na 70 years na sila ay nakabalik sa kanilang lupain. Anong panahon na tayo, mga kapatid? Ano na lang yung mga araw na darating? Ano na yung mga panahon na darating pa? Ano pa yung mangyayari mamaya, bukas, sa mga darating na araw? Ang sabi ng isang awit, it's going home time. Sino sa inyo? Ang merong pananampalataya, it's going home time. So ang what's dito ay hindi lang basta pagtingin, but it's about knowing the time and the season at ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon. O yung bumangon na bagong pope na galing sa US ay isa na rin sa mga signs sa ating panahon. So what is happening? Lahat ay pointing to the coming of the Son of Man. But because of by revelation na tinanggap natin, huwag mo natin isipin yun. Ang isipin mo natin kung paano tayo makakasama sa rapture. Watch therefore and pray, be sober. May mga hindi pa tapos ang labanan. Sabi ko nga, sino rito ay may mga labanan. Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang labanan. Meron nga lang mababa yung labanan or easy yung labanan. Meron dito talagang dumadaan sa mga matinding labanan.
Pero ano man yung mga labanan nito, hindi na mabubura, hindi na mababago, hindi na mapipihit ang sinabi ng Panginoon na ikaw ay ginawa ko na higit pa sa mapagtagumpay. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. All glory to Jesus! All glory to God, sa Diyos! Ang lahat ng papuri sa Diyos, ang lahat ng karangalan sa mga bagay na ito. Church, the Lord is coming soon. Are you prepared for this? Are you prepared for this? Hallelujah. Lahat tayo, ako magsitayo, at tayo magpasalamat sa kanyang mga salita.